Prenatal and postnatal workout, specifically dun sa mga bagong panganak, no, na CS. No? Kasi ang tendency nun, i-workout kagad nila yung abdominals nila. That's really bad. Kasi normally, di ba, yung mga nasi-CS, meron silang incision. No? Dapat yon pinagpapahinga muna at least 8 weeks after nilang manganak. Tapos, pag nabigyan na sila ng clearance ng doctor, pwede na silang mag-exercise ng basic, which is like this. Tinatawag dito, cat and camel. So, pag ganyan siya, yan, para ka rin nakaplank, pero mas mataas. So, ira-round mo yung back mo, itatak in mo yung abs mo, inhale, exhale. Inhale, exhale. Yan. So, pwede mo siyang gawin mga 10 to 20 counts. Ganon. Okay. Isa pa, kasi normally yung mga post-pregnant, mahina yung mga hips. Kasi di ba pag tayo, lalo na yung mga babae pag nanganak sila, lumuluwag yung hips nila kasi may mga hormones na responsible nun para lumuwag yung hips for mas magandang delivery nung bata. So, pwedeng gawin to be able to give tone is pwedeng nakaganyan. Yan. Dadali mo sa harap. Yan. So, imagine, nandito ka sa wall, standing against, leaning against the wall, lying down. So, dadali mo paakit na ganyan. Yan, ganyan. Yan, that works outer. Okay. Tapos, pwede ring inner, didiretso mo to. So, paakit na ganun. So, exhale. Okay. Always remember, lalo na after ng pregnancy, hindi pwedeng i-crunch kagad or i-contract kagad yung abdominals kasi hindi pa nag-heal yun completely. Ngayon, kung hindi siya nag-CS, yung normal delivery, usually mga 6 weeks binibigyan na yun. Pero yung start ng exercises nila, halos pareho lang ng na-CS. Kasi pag na-pregnant ang isang girl, ang tendency na pupu lahat ng muscles niya front. So, nawawala yung certain tone. So, yun ang importante nun. Always watch out na you don't give so much abdominal workout coming from pregnancy.